Ngayong araw ay tunghayan natin ang kwento ni Amang, ang tagapagbantay ng kalikasan, at si Laila, isang bata mula sa baryo na palaging namamangha sa taglay na ganda ng kagubatan. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay magsasama ang landas ni Amang at Laila, kung saan isang pagkakaibigan ang nabuo upang harapin ang hamon laban sa mga gustong sumira ng gubat. Samahan natin sila sa isang paglalakbay na puno ng pagsubok, mahika at pag-asa. At alamin kung paano magtatagumpay ang pagmamalasakit sa gitna ng pagsubok. Sa gitna ng isang mahiwagang kagubatan, namumuhay si Amang, ang mabait na tikbalang. Siya ang tagapagpangalaga ng kalikasan, tagapagtanggol ng mga hayop, at tagapagpanatili ng balanse ng kagubatan. Mahal ni Amang ang bawat nilalang sa kagubatan, malaki man o maliit. Walang anuman, kaibigan. Sa tulong ng kanyang pagmamalasakit ay muling nakalipad ang ibon. Sa kabilang dako, sa isang maliit na baryo sa tabi ng kagubatan, naroon si Laila, isang mausisa at mapangahas na batang babae na palagi naghahanap ng bagong matutuklas. Magandang araw, Kapitan Tomas. Magandang araw din sa iyo, Laila. Saan ka naman pupunta, Laila? Dyan lang po sa gubat, Kapitan Tomas. Ano naman ang gagawin mo doon? Maglalaro lang po. Si Laila ay puno ng enerhiya at sigla. Mahal niya ang kalikasan at madalas maglibot sa paligid. Si Lola Maring naman ay laging nagpapaalala kay Laila sa misteryo na dala ng gubat. Saan ka na naman tutungo, Laila? Anong oras na? Maglalaro lang po ako sa gubat, Lola Maring. O sige, huwag ka magpapaabot ng gabi dahil mapanganib ang gubat, Laila. Puno ito ng mga kakaibang nilalang at misteryo. Patuloy nang tungo malapit sa kagubatan si Laila. Labi siyang namamangha sa mga magandang bulaklak at halaman sa paligid nito. Napakaganda naman ng mga halaman at bulaklak dito. Tiyak, matutuwa si Lola Maring at ang mga kaibigan ko kapag dinilan ko sila nito. Siguro madami pa ang mga bulaklak doon. Si Laila ay patuloy sa pagtuklas ng mga magagandang bulaklak at halaman sa gitna ng kagubatan. Sabi ko na nga ba, mas madami pang mga bulaklak banda dito. Tignan ko pa nga doon, baka may ibang uri pa ng mga bulaklak. Kahit pinagsabihan na si Laila ni Lola Maring sa panganib at misteryo na dala ng kagubatan, patuloy pa rin siya sa pagtuklas ng iba't ibang parte nito. Hanggang sa napunta na si Laila sa malalim na parte ng gubat at naabutan na siya dito ng dilim. Gabi na pala, kailangan ko na siguro umuwi sa baryo. Ngunit hindi na niya namalayan na nasa malalim na parte na siya ng gubat at hindi na niya alam ang daan pa uwi. Paano ito? May tao po ba dyan? Hindi ko na alam ang daan pa uwi. Tulungan niyo po ako. Lalo nang lumalim ang gabi at hindi na alam ni Laila ang kanyang gagawin. Hanggang sa may narinig siyang mga pagalaw sa likod ng mga puno. May tao po ba dyan? Isang alimaw. Ano klaseng nilalang pa? Huwag kang matakot, ako si Amang, tagapagbantay ng gubat. Paano ako nakakasiguro na ikaw nga ang tagapagbantay ng gubat? Ang gubat at ako ay konektado. At dito nakumbinsi ni Amang si Laila na siya nga ang tagapagbantay ng gubat. Sumama na si Laila kay Amang upang tahakin ang masukal at misteryosong gubat. Ang kagubatan ay buhay bata. Kailangan lang natin ito pakinggan, respetuhin at pangalagaan. Naiintindihan
Naiintindihan ko rin iyon, Amang. Mahal ko ang gubat dahil sa kagandahan nito at bilang tahanan ng maraming hayop at magagandang bulaklak. Paano ito? Mukhang wala na ata tayong madadaanan, Amang. Huwag kang mag-alala, bata. Tulad nga ng sinabi ko, buhay ang kagubatan at kailangan na natin ito respetuhin. Nakakamangha talaga ang gubat, Amang. Tuluyan na ang lumalim ang gabi, pero patuloy pa rin ang pag-uusap ni Amang at Layla tungkol sa kahalagan ng gubat at lahat ng nakadepende rito. Alam mo, bata, ang kagubatan ay tahanang napakaraming nilalang. Kapag nasira ito, mawawalan ng tirahan ang marami. Ang kagubatan ay hindi lang para sa mga hayop, kundi para rin sa mga tao. Sang-ayon ako sa iyo, Amang. Maraming taga-baryo ang hindi nakakaintindi sa kahalagahan ng gubat. Gusto nila putulin ang mga puno dito para lang sa kanilang sariling kapakanan. Totoo yan, bata. Marami ng mga hayop ang nawala ng tahanan dahil sa gawa ng mga taga-baryo. Noong sumunod na araw sa may dakong sakahan ng baryo, nag-uusap si Kapitan Tomas at isang magsasaka tungkol sa kanilang ani. Masagana nga anihin natin, Kapitan Tomas. Tiyak, sapat na ito para sa buong baryo. Sapat man ito, ngunit mas mainam pa rin ang mas maraming ani. Kaya magputol pa tayo ng mga puno at palawakin ang ating sakahan. Nasa inyo pa rin ang desisyon, Kapitan Tomas. Sige, umpisahan na natin magputol ng mga puno. Kahit sagana na sa ani ang mga taga-baryo, ay hindi pa din sila nakontento rito sapagkat gusto pa rin nila magputol ng mga puno sa gubat at palawakin ang kanilang sakahan. Sa may dakong gubat naman, inihatid na ni Amang si Layla malapit sa baryo. Baon ni Layla ang kaalaman at kahalagan ng gubat na ipinakita at itinuro sa kanya ni Amang. Sandaling panahon lang tayo nagkasama, Amang. Ngunit marami akong natutunan sa iyo tungkol sa importansya ng kagubatan. Pagkatapos ng ilang sandali, ay nakarating na nga si Amang at Layla malapit sa baryo. Maraming salamat sa paghatid, Amang. Samantala si Lola Maring naman ay magdamag na nag-antay kay Layla dahil isang araw ito nawala. Saan ka na naman nanggaling, Layla? Alalang-alala ako sa'yo. Akala ko kung napaano ka na. Alam mo ba na magdamag ako na naghanap sa'yo? Sa gubat lang po ako galing. Paumanin po, Lola Maring. Hindi ko na po ito uulitin. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Layla, na huwag ka masyadong pumalayo sa gubat? Puno ito ng mga mababangis na hayop at masasamang nilalang. At alam mo ba na may naninirahang tikbalang sa gubat na nangunguha ng bata? At nagtungo na si Layla upang hanapin si Kapitan Tomas at paalalahan ito tungkol sa kahalagahan ng gubat. Ale, nakita niyo po ba si Kapitan Tomas? Nandoon lang siya sa bandang dulo ng sakahan. Nang makita ni Layla sina Kapitan Tomas at mga magsasaka, ay lubos ang kanyang pagkabahala. Ha? Ano ang ginagawa nila sa gubat? Tiyak na mas marami ang aanihin namin kapag mas malawak na ang sakahan. Kapitan Tomas, paumanhin po. Bakit niyo po pinuputol ang mga puno sa gubat? Marami pong mga hayop ang mawawalan ng tirahan. Para mas lumawak pa ang ating sakahan, Layla. At mas marami pa tayong maaani sa susunod na mga buwan. Ngunit, hindi pa po ba sapat ang anihin natin, Kapitan Tomas? Para din naman ito sa kapakanan ng buong baryo, Layla. Ang gubat ay hindi lang po para sa mga hayop, halaga din po ito para sa buong baryo.
Ngunit sabing makumbinsi ni Layla si Kapitan Tomas ay tigil ang pagputol ng mga puno. Kailangan kong gumawa ng paraan upang iligtas ang kagubatan. At nagtungo na nga si Layla sa gubat upang humingi ng tulong kay Amang. Amang, nasan ka na, Amang? Kailangan pang tulong mo. Sinisira na nila ang gubat. Hindi man kita ni Layla si Amang, ngunit dinig naman siya nito mula sa malayo. Huwag kang mag-alala, bata. Alam ko ang ginagawa nila. Sapagkat nararamdaman ko ang hinaing ng karubatan, puprotektahan ko ito. Sa baryo naman, pagkatapos ng ilang araw, ay may lalak na parte na ng gubat ang masira ng grupo ni Kapitan Tomas. Mas malawak na sakahan, mas maraming ani. Probusin na natin ang mga punyo dito. Mga kasama, samahan niyo ko rito. Ha? Amang? Akala ko tuluyan ka ng naglaw, Amang. Kamusta, kaibigan? Bakit niya ulit sinisira ang kagubatan? Kinukulang kasi ang ani namin, Amang. Kaya kailangan namin hinawakan ng arming sapahan. Huwag niyo rahintayin ang pag-iiganpin ng gubat sapagkat ito ay buhay at makapangyarihan. Paumanin, Amang. Ang ako, hindi na ikaw maulit. Kaibigan, matagal ko na sa iyo pinaalala ito na maraming maapektuhan kapag nasira ang gubatan. Kasama na rin kayo ng mga kalubaryo. Naiintindihan ko na ngayon, Amang. Hayaan mo, mula ngayon, pangangalaglaan na namin ang gubat. Iwabalik din namin ang mga puno na pinutol namin. Aasahan ko yan mula sa iyo, kaibigan. Nandito na ako palagi upang bantayan ng kagubatan. Simula ngayon, ako mismo ang mamumuno sa pagkabalik ng gubat. Pinangunahan na nga ni Kapitan Tomas ang pagpulong sa baryo tungkol sa kahalagahan ng gubat. Mga kabaryo, simula ngayon, itigil na natin ang pagputol ng mga puno sa gubat. Ngunit Kapitan Tomas, kailangan pa natin ng mas malawak para sakahan. Sana maintindihan ninyo na di hamak na mas mahalaga ang gubat kaysa sa aanihin natin. Sang-ayon ako sa desisyon mo, Kapitan Tomas. Kailangan na natin pangalagahan ng gubat. Salamat sa iyong suporta, Pedro. Mga kabaryo, sana maunawaan ninyo ang kahalagahan at silbi ng gubat sa buhay natin. Aanhin naman natin ng maraming ani kung wala namang mga puno sa paligid natin. Tiyak na babahain ang ating sakahan kapag dumating ang panahon ng tag-ulan. Tayo din ang maapektuhan nito. Lubos na pinaunawa ni Kapitan Tomas sa mga taga-baryo ang masamang idudulot ng pagkasira ng gubat. Kaya nagpasya sila na ibalik na ang mga nasira nila mula sa gubat. Sa mga sumunod na araw, sa pamumuno ni Kapitan Tomas, ay nagtulong-tulong ang mga magsasaka na magtanim ng mga puno at ibalik ang mga nasira nila sa gubat. Tumatak na rin sa mga taga-baryo ang kahalagahan ng pakikiisa sa kalikasan at ang pagprotekta rito para sa ikabubuti ng lahat. Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Kahit hindi na lumawak ang ating sakahan, nakakatiyak ako na sapat na ang ating aanihin para sa buong baryo. Hanggang doon sa dulo, mga kasama, taniman pa natin ang mga puno. Maraming salamat sa pakikiisa sa akin at sa kalikasan, mga kasama. Oh! Nakakatuwa naman ang ginagawa nila. Mabuti naman at naiintindihan na nila ang halaga ng kagubatan. Mula naman
sa malayo ay tanaw ni Amang ang ginagawa ng mga taga-baryo na maibalik ang kagubatan. Wow! Masaya naman ako na sinunod nila ang kanilang pangako na ibalik ang nasira nila sa gubat. Nandito lang ako lagi sa gubat, mga kaibigan. Nagmamasid at nagbabantay dito. At dyan na nagtatapos ang kwento ng pagkakaibigan ni Layla at Amang. Pagkakaibigang nabuo upang protektahan ang gubat para sa kapakanan ng nakararami. Polyworlds PH